Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist! Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Chika sa arena! Isang magandang umaga Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, di ba? Bumuhos ang kaligayahan kahit pa bumubuhos ang ulan. Saan? Last Friday sa PhilSports Arena dahil matapos kasing tapusin ng San Miguel Beermen ang laban nila sa TNT at hindi na nila hinayaan. 'Di ba? Kumbaga sa manliligaw to. Kaya yung mga nagpaparamdam sa iyo gabi-gabi, yung pupuyat sa iyo. Ayaw na nilang ghostingin na lang, nabigyan pa ng false hope ang TNT na posible pa nilang makuha ang kanilang pinapangarap na Grand Slam title. Dahil tinapos nga nila ang kanilang laban ng San Miguel Beermen sa score na 107 against 96 sa Game 6. Last Friday yan ng PBA All-Filipino Cup kung saan silang tinanghal bilang kampiyon para sa season na ito. Tuluyan ding nakuha ni Jericho Cruz, Mare, yung kinayayamutan ni Jojo Lastimosa. Dahil napakayabang daw. Dahil kada magti 3 points, Mare, may pag ganun-ganun kasi siyang akma. Hindi yung kanya-kanyang style naman yan. Yung parang di mo kada 3 points may pa, in your face, ganon. Medyo nayayabangan kasi nga syempre, di ba, magkalabang team sila. Ay nagyakapan naman sila last Friday, Mare. Talaga. Kumbaga parang tinanggap naman na ni Jojo Lastimosa as team manager kasi siya ng TNT, di ba? Ang kanilang pagkatalo at tuluyan nang niyakap si Jericho Cruz nang siyang tanghalin bilang MVP, Mare, ng final game. Wow. Di ba, Mare? Sa 10 years na naglalaro ni Jericho Cruz, eto lang, first time niya palang makatanggap ng MVP award. Ilang years na? 10 years. 10 years na siya na naglalaro, 'di ba? Na nakakaloka. Mare, 'di ba, hindi ka magkakaroon ng most valuable player award kung may mga violations. Correct. Kumbaga may mga kang so, ginawa. So puro siya violations. Hindi naman. Hindi, yun lang yung magiging grounds kung pag hindi ka nabibigyan ng MVP award. Hindi, siguro yung mga dati hindi napapansin yung kanyang laro dahil syempre, 'di ba, parang oops, teka sandali, may mga pinapaboran. Pero marami ang nagulat kasi bakit si Jericho Cruz hindi si Junmar Fajardo? Ay! Diba? Kasi si Junmar Fajardo, although 1 point lang ang pagitan nila sa
parang tally or scoring. Pero mas pinaboran yata ng committee itong si Jericho Cruz. Wow. Kumbaga first time niya at hindi lang din yan, Mare. Ano Meron ding first timer, Na? diba? Alam mo yon, na nakakuha ng kampyonato. Sino? Itong si Wami Chongson. Diba? Na San Miguel Beerman. Dahil diba iba't iba ang kanyang mga sinalian. Dahil last 2014, kinuha siya sa final draft ng Blackwater team. Pero this time, nakuha naman siya ng San Miguel Beerman from Terra Firma. Diba? Kung kasi diba wala ng Terra Firma? Oo, diba? Pero hindi, Amare, magbabalik sila next season. Talaga? Yes! Nakapagsubi-subi na. Nag-announce ng Terra Firma na sasali sila ulit sa darating na October sa pagbubukas ng 50th anniversary ng PBA. Pero yun nga, itong si Wami Tiongson, parang kumbaga parang first timer daw niya, iba daw talaga pala ang feeling na mapabilang sa champion na team. At nakakaloka. Alam mo yun, kung ako yung tinanong niya dyan, oo talaga. Masarap talaga pag first time. Masakit lang sa una, ganon. Ano ba talaga? Masakit talaga sa... Bakla namang magulo kausap. Diba masakit pag first time? Oo, masakit sa first time. Masarap sa una. Masarap na kapag medyo tumatagal. Oo. Kasi mas matanda, mas masarap. Correct, hindi ba? Parang wine. Sa una, yung hirap muna yung sakit, 'di ba? From Blackwater to Terra Firma, ngayon nasa San Miguel Beerman. So nung tumagal na, 'di ba? Ang swabe na, kaya ang sarap lasapin ng laro. Nung championship title, 'di ba? Na nakakaloka. Ito talaga si Jeff Oliver. Oy, Jeff, belated happy birthday. Si Jeff Oliveros, 'di ba? Well, anyway, siyan po muna mga kaganapan sa mundo ng PBA. At medyo matatagalan pa ang kanilang pagpapahinga, Mare. Dahil kasabay din ng pagbubukas ng PBA sa kanilang 50th anniversary, ang pagbubukas din ng bagong season ng NBA, parehas October yan. Oy, speaking of NBA, kanina may binalita si DJ Lindsay tungkol kay LeBron James yun, di ba? Oo. Na siya ay magre-retiro na at parang tour, pero parang lilipat, di ba? Tour, ano ba tawag doon? Turbo. Oo. Retirement. Retirement tour. Retirement tour. May ganun pala yun. Yes. Baka punta siya ng Balisin, mga ganun. Mag-tour talaga siya. Yes. Pero Mare, kanino ka ba pumusta kahapon? Kay Torres o kay Duterte? Ay, naku. Torre or Duterte? Alam mo, dyan ako medyo nayayamot. Pero hindi, tatapusin ko muna. I-close ko lang tong PBA para dumako tayo dyan sa balita mo. In the meantime, yan po muna mga kaganapan sa mundo ng PBA at sa ibang balita. Mare, eto na. Pag-usapan na natin ito na. Alam mo, nang gigigil ako doon kahapon. Alam mo yun. Pasensya na po. Pero kasi diba, bumabagyo-bagyo eh. Correct. Tapos yung mga tao doon, yung mga nagpunta doon sa venue na yon, porket hindi kayo nasalanta ng bagyo, 'di ba? Parang ang saya-saya yung nanonood para sa isang walang kabuluhan na pagtitipon. Pasensya na po Eto Mare hindi lang si Philippine National Police or PNP Chief Nicolas Torre III ang masasabing nagwagi sa dapat sana'y bakbakan nila ng acting Davao City Mayor Baste Duterte. Siguradong pati ang mga kababayan nating nasalanta ng bagyo sa mga nagdaang bagyo ay makakakuha din or magbe-benefit dito sa laro. Kasi Mare, eto nakakaloka. Umabot daw ng 15 million. Oo. Ang alin? Ang kita. Kasi Mare, yung ticket pa lang umabot ng 300,000. So nagbentahan ng ticket? Pero maganda doon, Mare, ang ticket na yon ay mapupunta doon sa mga nasalanta ng bagyo. So gusto kitang pakalmahin. For a cause? Oo, for a cause. Pero nakakaloka nga doon, in-announce na si Torre ang nanalo dahil ang ating Mayor Baste Duterte sa Davao. Exhibition game ba ito? Hindi ko alam kung mag-exhibition sila, Mare, diba, kasi... Alam mo, tinitignan ko din yung angulo na yun eh. Na parang tipong, teka sandali, kasi diba may some sort of, may personalang touch. Diba? So may personalang touch na parang tipong, teka sandali, paano kung nagulpi sarado siya ni Baste?
So magfa-file siya ng kaso, posibleng makulong siya. Kaya, may ganun kaya? 'Di ba yung mga ganon? Oo. Kasi syempre, 'di ba, nadehado ka, yung mga ganyan. Papairali mo yung pagiging general Pero kasi mo. gusto ni Basti talaga, wala daw gloves. O, 'di ba, yung mga ganong aspeto. Sabi nga, 'di ba? Tawang-tawa ako sa sabi ni ni Basti, hindi naman talaga siya umurong daw sa naturang na yan, game na yan. Inaalala lang niya dahil may edad na yung kanyang makakalaban. Pero Mare, hindi man umattend itong si acting mayor Basti Duterte sa Davao. Sa kabila nito, ayon kay Torre, ay umabot ng 15 million ang nakala pa ng gobyerno para sa charity box match na nila ni Baste. Bukod pa rito ay nangolekta rin sila na mahigit or nakakolekta rin sila na mahigit 300,000 mula sa entrance fee. So ang laki pa rin, Mare. Sana lang. Ang maganda nito, Mare, may kapuntahan. May kapararakan. Kaya yun yung sinasabi ko ngayon na sana lang totoong may mapuntahan po yan. Dahil syempre, yung mga nagbayad, yung gumastos kayo, 'di ba? Alam nyo na nagkakaroon tayo ng ganitong delubyo na sakuna dahil sa bagyo, hindi ba? Hindi porket hindi tayo affected ay parang okay lang sa atin, 'di ba? Kasi baka dumating yung araw na tayo naman din yung tamaan. Kasi 'di ba? Itong bagyo na to, Mare, hindi natin masabi. Kasi may ibang area dati na hindi naman tinatamaan ng bagyo, pero ngayon sinasalanta kayo. Pero alam mo, Mare, sa umpisa pa lang nito, na nung in-announce nila na for a cause ito, I have nothing against dun sa laban. Sige, magsuntukan kayo, wala akong pakialam. Diba? Pero, ang nakakaloka lang nito sana is... ganun din yung laban ni Pacquiao, no? I-donate din niya yung panalo. Ay, yun ang hindi natin. Personal naman niya yun, di ba, ate ko? Di ba? Pero panalo doon talaga si Jinky. Namigay pa ng dolyari si Pacquiao. Di ba? Pero yun na nga, Mare, ang maganda nga nito for a cause, di ba? At least magmukha man silang aminin na natin, di ba? Sabi ni Ramlek Richard, buti walang VAT. Di ba? Oo, ewan ko. Baka mamaya magalit si Ate V, diba? ha? Si dahil Senyor, sinulong yan ni Senator Recto, di ba? Yung VAT na yan. Si Batman daw. But anyway, yun na nga, Mare. Ang importante dito, Mare, nakatulong sila. At kung sakasakali, sana'y mapunta talaga sa totoong nangangailangan. Yun mga lang, tulong diba? Kung totoo man na for a cause ito, why not, diba? Kaya kung kay Baste, kung talagang for a cause din ito, diba? Bakit di mo pagbigyan? Yes. Diba? Total naman, it's an exhibition game. Hindi mo naman papatayin yung tao. Hindi mo naman gagawin baldado yung tao. Correct. Pero yun na nga, and the other side naman din, may punto naman din na hindi niya yung sinipot kasi nga naman, inaalala din niya yung edad na makakalaban niya. Kasi diba sa bawat ganyan na tournament or laban, diba laging dapat pantay. Correct. Sa timbang, pantay kayo. Sa edad, dapat magka-match kayo. Parang dala lang yata ito ng mga personal nilang chucho sa isa't isa. Feeling ko. But let's move on to that. Diba? Wala naman, di naman tayo makakodan sa 300,000 hindi naman natuloy, na yan. hindi rin naman tayo mabibigyan ng bigas dyan. Samantala sa isang world champion, Mare, isang world champion ulit ang bumandera para sa Pilipinas. Si Carlo Biado. Ayan. Na ngayon ay kauna-unahang Pilipino nagkampiyon sa World Pool 9-Ball Championship ng 2 beses. Tinalo niya ang defending champion ng world's number 1 na si Fedor Gors sa isa sa dinikitang laban. 15-13, Mare, ang score, ha? Si Fedor, Si Fedor Gors. Akala ko yung boksingero, nagbibilliards na lang ngayon. Hindi. Fedor. Fedor. Mayweather pala yun. Mayweather yun. Bakla ka. Sa final game, Mare, na ginanap naman dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Habibis. Yes. Congratulations sa ating kababayan na si Carlo Biado. Ayan. Hindi ba na nakakaloka? At yan po muna mga balitang ating nakalapa sa mundo ng pampalakasan. Diba? Na nakakaloka. Pero Mare, the best talaga ang Arena Plus. Correct, hindi ba? Kaya nga naman, kung gusto mo pa rin matunghayan ang mga iba't ibang laro na mga paborito mong players sa buong mundo. Diba? Well, mag-download ka na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Kasi may NBA dun eh. Correct, diba?
Dahil sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Asian Sigman Award at 2025, diba? Dahil ito ang magpapabago ng paraan mo ng pag-aabang mo sa mga latest scores, happenings, sa mga nangyayari worldwide, lalong-lalo na sa mundo ng PBA na katatapos lang, NBA na magsisimula this October, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing, at marami pang iba, Mare. Pwede mo rin masubaybayan ang mga live events sa local at international, kagaya ng sinabi mo, Mare. Sa local at international sports properties, gamit lamang ang kanilang web-based page at ang kanilang mobile application. Correct. Ika nga ng Arena Plus, Mare, all-in-one na, anytime at anywhere pa. Hindi ka rin mangangamba dahil ang Arena Plus app, Mare, ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong ligtas at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig ang ating mga pangga, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng NBA na si Scottie Thompson. PBA siya, Mare. Ayan, PBA, sorry. Philippine Basketball Association. Yes. Ayan. At ang Pinoy Pride naman na umari sa mundo ng NBA, ang phenomenal Phil, ang basketball that's my star. baby. Yes. Si Jordan Clarkson. Si Jordan Clarkson. At syempre, mawawala ba ang isang buong pamilya? Isang batalyon naman itong kinuha isang ng Arena. buong pamilya na Oo. talagang, alam mo, aktibo sa sports. Correct. Andiyan si Bong Ravenna, Kiefer Ravenna, Mm-mm. 3D Ravenna, at Danny Ravenna. Yes. Yan ang mga newest endorser. Well, habang inaantabayanan natin ang mga laro ng ating mga paboritong newest endorser ng Arena Plus, pwede rin natin sabayan yan ang pakikinig ng official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus ay official endorser or sponsor. Ayan, ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. So download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play, or you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala pa rin natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Yan, sa magandang umaga pa rin po sa ating mga pangga Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, at syempre sa ating mga confidential fans. Yes. On YouTube channel, Hello Philippines and Hello World. Mare, meron lang akong tanong sa Ano? ating Baklit Ask for today's Ayan, video. Yes, ang ating Baklit Ask. Oo, kasi kukumustahin ko kung anong ginawa mo this weekend. Well, kumbaga parang this weekend, marami, puro activities with family. Oo, Kasi like, alam mo naman pag weekends, diba? like what? Ano ba yung mga kadalasang ginagawa ng Kapitana Sisa kapag weekend sa family? Beside from nagluluto sa bahay, Oo. tapos may mga errands katulad sa samahan ng mga pamangkin. Yan ang mga ginawa ko over the weekend. Oh, saan mo sila sinasamahan usually? Minsan yung iba may reading classes, Ah. katulad si Bulilit, diba? Tapos yung Tapos anong ginagawa mo kapag reading classes? Siyempre, hindi ka naman makikipagbasahan dun, di ba? Hindi, nakikipagchismisan dun sa mga, syempre, Yaya naman. Ganon. Mga yaya. Syempre, di ba? O kaya pag iniwan mo na, okay, sige, balikan kita dyan na. Ayun na lang ang baklitas Yes, natin. oo. Ano ang kadalasang pinagchichismisan ng mga yaya kapag Oo. naghihintay sila sa mga alaga nila? Buhay ng mga amo nila. Di ba? Uy, aminin nyo, may diba? mga yaya na sobrang niyabang yung mga na amo nila. Oo, di ba? Diba? Wala ka sa amo ko. Kararating lang galing ng Italy. Oo, Mga yung may ganon. mga ganyang aspeto, di ba? Tapos may mga ibang yaya pa na tipong, uy, si ma'am, binilan ako ng
ng bagong ganito. Oo. Di ba? Tapos yung iba nagyayabangan na parang tipong, ay kami ganito ang sweldo namin kay Oo. ma'am. Tapos yung iba maiinganyo, tapos pipiratahin yung mga yan. Alam mo, huwag kayong ganyan. Hindi, tsaka Ang iyayabang. hirap humanap ng helpers. Tsaka aminin mo, may mga yaya minsan na pinag-aagawan nila yung guard. Oo, di ba? O di kaya yung mga boy Oo, sa bahay. hardinero. Oo. Alam ko yan, dati kami may mga, alam mo yung boy sa bahay. Oo. Kaya dami kong lalaki sa bahay. Nakikipag-agawan ka sa mga yaya. O kayo mga pangga, ano Ako ba yung yung... anak nung amo, nakikipagagawan sa mga yaya. Sa driver, ganyan. Oo. Pero hindi ako pinapalit sa driver eh. Kasi kadalasan na nagiging driver namin, nung talagang buhay pa yung tatay ko, Oo. masyosonda. Masyashonda. Oo, yun ang kinukuha ng tatay ko. Dahil alam niya, may bakling siyang anak, Oo. diba? So, ay, hindi pwede. Dapat lolo yung Ay, driver. hindi mo pa naman tipo yung mga daddy-daddy. Oo, hindi. Kaya minsan na lang, alam mo yun, ang pinupunteriya ko, yung mga gwardiya ng mga bangko, ganyan. Yung pala Yung mga malapit. nagda-night shift. Tapos mag-isa lang, pag nadaanan mo ng kotse, park ka na yun. Ayan. Oh. Uy, totoo yan, ha? Baka akala nyo, Eme lang ni Sisa Hindi yun. ko eme yun, promise. Totoo yun. Yes. True to life yun. Tirador po ako ng security guard. Oo. So, ganyan. Pero kayo mga pangga, anong tanong namin sa inyo, baklitas namin sa inyo, di ba? Baklit Oo, ask. sandali. Tinanong mo ko, ikaw. Wala babalik naman ko sa'yo. Anong ganap? Hindi naman kasi ako nagbantay sa mga yaya. This weekend, nang punta ko kay Doc Joan Nieto kasi nagpa-ultera ako. Oh, yung toroy. Kaya pala maliit-maliitang ka Hindi rin. Huwag ka masyado magpaganyan Baka alam mo yung kinabukasan, Ganyan na lang yung- gamunggo na lang yung mukha Ganyan mo. na lang yung mukha mo. Tapos ang laki ng katawan ko. Bowling pin. Wow. Ikaw nagsabi, no? Oo. Diba? Oh. Pero yon, tanong natin sa ating mga pangga, ano sa Oo. tingin yung mga kadalasan pinag-uusapan ng mga yaya kapag naghihintay sila sa mga alaga nila Oo, sa mga eskwelahan? Correct. Di ba kasi imposibleng wala namang ginagawa yung mga yan. Di kadalasan nakikita Correct. natin chismisan yung mga yan. Correct. Alam mo kung saan ang pinakamatitindi ang mga chismosa? Saan? Yung mga yayabel sa loob ng Forbes Park. Yan, oo. Dahil nandyan lahat ng mga high-ranking na tao. Mm-mm. Tapos, di ba, yung mga talagang nasa alta syudad na yayamanin na diyan ka makakakuha ng kung sinong binuntis ni ganyan. Diyan nga natin Diba? nalaman na si Jinky Pacquiao daw namimigay ng 1,000 pesos sa mga Oo, yaya sa mga ng kapitbahay. yayabel. Para lang hindi sila pagchismisan. Oo. Diyan sa Forbes, di ba? Oo. Tapos Bakit yung si iba... Sinika? Ay! Hindi, pero Sa yaya ko nalaman ganun yun. sila, ganun sila kagalante, di ba? Lalo sa mga driver. Basta pag may nakita sila. Pila. Oo. Di ba? Kung yung iba kasi talaga mayayaman na nandoon, keber. Mm-mm. Huwag yung tanggapin. Yes. Diba? Ay, mga ganun. O siya, anong chika natin for today's Ay, video? nako. Ay, teka lang muna bago tayo magchikahan. Oo. Ano muna, kapag nabobore ka, di ba, meron nako, tayong eto paalala. na. Pwede natin ito i-suggest kay Torres. Nabobore. Sinakyan yung Kung ano. nabobore ka naman din, ako meron naman ibang alternatibo kang pwedeng gawin eh. Well, kung alam mo yun, nabobored ka na at hilig mo lang din naman mag-tong-its, well, tara na sa Game Zone na. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real tong-its with real people for free. May chance ka din pwede makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize sa daily na 14,640 pesos. Wow, Oh, ang laki diba? naman pala yan, Mare. Ganun ano? talaga. Ano Fairness. pag malalaki, masasarap talagang tanggapin. Oo. Pero pag maliliit yung mga barya, ganyan ka, tsaka lang. Ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya pwede mo rin itong i-cash out. May 2 event tayo araw-araw, Mare. G ka na ba? Oo. Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media accounts, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na Atara Game Zone. Ayan, G ka na ba sa Tong-ins? Well, tara na sa Game Zone. Tandaan, dapat ang gaming fun lang, Mare, diba? Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun at padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ay, nako. Etong manasagap kong chika. Ano ang chika mo? Ang ating Ay, back diba? latest for today's video. Para sa ating back latest for today's video, eto na nga, Mare. Nabalitaan ko, pero walang kumpirmasyon. Mukha daw yatang itong si Sarah Geronimo. Kaya pala medyo hindi na natin napapanood sa ASAP, 'di ba? Kasi pala para daw ang peg niya daw ngayon is syempre may tinayo silang negosyo, yung G Studio, 'di ba? Tapos parang may tinayo na rin na G Music. 'Di ba? Parang ang pinaplano daw yata ni Sarah G ngayon is parang mag-produce na lang at mag-manage daw ng artista.
So sa likod na lang Parang siya ng ganon. Kumbaga parang hindi na daw siya yung tipong magiging active. Kasi parang Parang siya nagretiro na. parang ang chismis nga daw, parang hindi na daw. Pero wala pang konfirmasyon. Parang hindi na daw magre-renew siya ng kontrata with Viva. Kasi itong G-Music na ito, maglulunsad siya ang first project with collaboration, alam mo kung ano? Ano? SB19. Sarah G and SB19. Siya ang po-produce? Siya yata, siya magpo-produce with this collaboration na may titulong Umaaligid. Yan yung first title project nila na ipoproduce ng G-Music na collaboration with SB19. Kaya parang tuloy sabi ng ilan, kaya pala hindi na namin din siya nakikita sa ASAP. Kasi 'di ba? Kasi doon na pala siya patungo sa gano'n na pagmamanage, or kung meron man sila na yung magmamanage, 'di ba? Parang ginawa din niya nila nila sino nga ito? Maha Salvador, yes. Tsaka ni Rambo Nunez, 'di ba? Na umalis siya sa Star Magic, 'di ba? Nagtayo ng sariling artist agency. Silang humawak sa sarili nilang mga, alam mo 'yon, na mga karera. Parang dito na nga ba papunta si Sarah? Sayang naman kasi marami nakakamiss din sa kanya. Maaring siya ang maghawak ng sarili niyang sarili niyang career. Pero kung hindi na siya kakanta, feeling ko malabo eh. Kasi diba? ang isang artist, kahit sabihin mo pa na magretiro ka, 'di ba, ilang beses. Sino ba yung mga artista na ganyan laging gusto magretiro, 'di ba? Si Chris Aquino, bago siya nagkasakit, ganyan din ang sinasabi niya. Pero meron isa talaga na totally no nagretiro. Sino? Donna Cruz. Mare, siya yung tipong singer na talagang alam natin na, 'di ba, during the 90s umalagwa talaga. 90s? Oo, pero nung nagpakasal kasi siya, pinili na niya, kumbaga parang, okay, magiging pribado na lang ako. Pero Mare, si Donna Cruz ay hindi namang patok na patok ni Sarah Geronimo. Aminin naman natin yan. Pero nung kapanahunan niya. Nung panahon niya, panahon to ni Sarah. Correct. Baka kasi, alam mo yun, nandun na rin sa punto, kasi 'di ba alam naman natin ngayon na si Sarah Geronimo, kasi nga 'di ba parang ang chismis, parang nililigawan nga siya ng, parang iniinganyo daw Pero ulitin ko wala pa po itong konfirmasyon. Parang iniinganyo siya ng asawa niya nga na transfer sa GMA, which is hindi pwede na mangyari. Magkano yung offer dati sa kanya? 500 million ba? Hindi ko na parang nasa ganon. Pero I'm not sure parang basta milyones ang pinag-uusapan na hindi nga makatanggap kasi nga unang-una, 'di ba? Under contract siya ng Viva. So kung sakali mangyayari 'yon, Viva makikipag-usap with GMA7. Kasi Viva nakikipag-usap sa ABS-CBN Kaya siya nagkakaroon ng project. Like 'di ba si Meme Vice under Vice, under Viva, Ann Curtis under Viva. Hindi na daw. Ayon sa aking nakalap na impormasyon. Na ano? Doon sa mga taga-Viva na nanggaling dito. Si Meme Vice ay wala na daw sa Viva. So hindi na siya Viva. Hindi na. Si Julia Barreto under Viva. 'Di ba? Yung marami pang mga artista naman na malayang nakakapagtrabaho sa iba't ibang network. Kasi mo, 'di ba, naka-transfer sa TV5, but still pwede rin siya magtrabaho sa ABS. Yes. Yun nga lang, hindi siya pwedeng tumawid ng GMA7. Kasi ang GMA7 at ang TV5 ngayon, sila ngayon ang may network war. Correct. Dahil si ABS tsaka GMA, bati-bati, piece-piece na sila ganyan. Kasi nga nagpa-provide na sila ng content. Pero, yun na nga Mare, sa aking sa aking sariling pagsisiyasat? Oo. May mga chika kasi Mare na itong si Sarah Geronimo hindi niya mailabas ng talagang ng full blast ng malaya. Oo, yung kanyang yung kanyang artistry. Oo, yung kanyang creative juices. Kaya niya gustong maglagay or 'di ba meron siyang production house, meron siyang recording studio, 'di ba? May mga ganun siya. Ngayon, kaya niya unti-unting binibuild ito Mare para magkaroon siya ng sarili niyang, kumbaga, lahat naman ng artist. Fallback. Oo, hindi, tsaka gusto nila ng sariling kaharian. Mga diba? ganon. Para lang sa ganon ay mailabas pa nila yung mga creative juices nila. Correct, diba? Tsaka at the same time, diba, maganda ito kasing investment din for them. Kasi nga siguro, hindi naman din si Sarah Geronimo, siguro hindi naman siya ganun ka-selfish na parang, hindi, erase na ako forever, hindi. Alam niya kasi at nararamdaman niya na may mga uusbong
na mga bago na posibleng pumalit sa trono nila pero hindi naman kayang pantayan yung mga naambag na nila sa industriya, Oo. 'di ba? Siguro lang nagsisecure lang din kasi unang-una, 'di ba? Alam naman natin, ang pamilya ni Mateo Guidicelli sa Cebu hindi naman talagang pucho-pucho. Yes. Talagang may sinasabi ang Guidicelli. Paano talaga. pagkakasabi? Oo, 'di ba? Yung mga ganyan. Oo. Hindi. Ang taray Hindi naman. po- Gusto kong makita ulit yung mukha mo. Wag ka nga. Bakit ba? Totoo Ang naman. Talaga namang. Hindi. Talaga naman na hindi pucho-pucho. Bakit? Pamilya Kamukha mo Guidicelli. talaga yung yayang nagbibida. Tapos, ang unang-una, mayayaman din sa Cebu, yung, alam mo yun, yung angka ni Adarna. Ellen Adarna, Oo. diba? Na nakakalo. Diba, may mga low-key lang na mga artista, pero pagdating talaga na hindi mo pwedeng mata-matahin na pwede naman kahit na hindi na kumanta si Sarah, diba? Kahit na hindi na siya mag-perform. Correct. Pero dahil sa love niya sa music, diba, ginagawa niya ito, that's the reason why pinanganak ang G Music. Correct. Eto na nga, Mare, may chika tayo for today's video tungkol kay Sarah Geronimo. Anek lang. Kasi nga itong si Sarah, Mare, bagay talaga sa kanya na mag-produce. Kasi may nakapagkwento sa akin na may production number siya na gagawin or ginawa sa ASAP dati Oo. na talagang napagod yung mga co-artist niya. Dahil sa pagkaano niya, dance. Hindi, Mare. Kapag hindi pa siya satisfied, ulit. Oh, yun ang Oo. dapat naman talaga. Professional ang tawag Ganon. doon. Pero yun na nga lang, may mga ibang artist na hindi ko na pangangalanan. Oo, kasi na sila din yung nagrereklamo. na nagre-reklamo, nagkikwento na si ate mong Sarah, Oo. perfectionist pagdating sa performance Syempre, niya. di ba? Papanoorin ka ng buong mundo. Correct. Hindi lang ng buong mundo, ng buong Pilipinas, na kung Correct. saan man. Kasi later on, ma-upload yan sa internet. Kung pucho-pucho ka na, parang anong gusto nyo mangyari? Yung ibinalibag ni Enchong D dati si Kim Chu nung sumayaw-sayaw. Yung lumagapak yung bumbuna ni Kim Chu dahil Yung humiga siya sa acrylic. Oo, yung pag-ikot ni Enchong D, bumagsak siya o ay di bagok Oo. si Kim Chu. Pwede mo Ganon. gawin yan, Enchong, kay Cyril Manabat. It's okay not to be okay. Hindi, di ba? Yung mga ganon. Ayaw siguro. Habang hinihikaban tayo Ayaw ng ni mga Sarah. nasa harapan natin. Oo. Ayaw ni Sarah ng ganon siguro na, syempre, di ba, kung ipalalabas to, pakita natin yung best natin. Kasi nga, di ba, pinagmamalaki nga natin sa buong mundo na world-class ang performance basta Pinoy. Yes. Tapos magpapalabas tayo ng pucho-pucho lang na hindi. Correct. Kaya nga may rehearsal Oo, diba? pero yun na nga lang, Mare. Medyo alanganin ako sa sa paniniwalang itong si Sarah Geronimo ay tuluyan ng bibitawan ng pag-awit. Siguro Sana hindi. hindi talaga. Oo. Dahil alam niya na yan ang pinagkakitaan niya at dyan siya minahal ng mga tao. Correct. Alam mo yan, namimiss ko na siyang makita actually kahit na kasi di ba nabili nga dati twice a week lang dati na di ba? Twice a month na dapat lalabas siya. Yung unang balita pa lang na dapat aalis na siya, di ba? Twice a month na lang siya na magpapakita sa ASAP. Hanggang ngayon, totally wala na. May mga popstar nga ako nakakausap, Mare, nagsasabi sila na mula nung nag-asawa siya kay Mateo, parang hindi na siya nakapagtrabaho. Di ba? Oo, tuloy nadadamay si Mateo. May mga din naman, may mga concerts siya kasi may mga moments na nakikita ko siya sa mga events na naiimbitahan pa naman din siya. Siguro kaya lang piling-pili na lang na Pero Ba't kaya hindi nabibigyan si Sarah ng serye, no? Umaarte naman to. Magaling umaarte to eh. Well, depende. Kasi 'di ba, depende na sa kanya yung kasi 'di ba nagpa-plan na rin yata sila magka-baby. Oo. 'Di ba? So parang kailangan talaga ng complete rest, 'di ba? Oo. Ano kayong magandang mga project ang pwedeng gawin ni Sarah sa TV? Yung teleserye. Feeling ko alam mo yun, i-remake niya. ano pa din, yung huli ko na panood sa ABS na ano niya Siya ba yung kasama. Between Walang Ningning dati? Kasama niya si Angelica de la Cruz. Oo. Diba? Dalawa sila na gumanap ng isang Lavinia Arguelles at Dorina Pineda. Pop star siya, di ba? Oo. Pop the Magic Dragon. Wow! Grabe. How to Train Your Dragon? Ganon? Nakakaloka. Pop the Magic Dragon. Divine by the Sea, mga ganon. Ayan na. Ba't iba si Sarah G at G-Force? Parang hindi. Parang wala na. Kasi iba na yung dancers na kasama niya lagi. Tapos yung kanyang tala, nire-invent nila at binigyan nila ng ibang sayaw. Hindi na nasasayaw yung pag ganon. Ay, mamaya ko na lang kikwento sa'yo. Ay, okay. Yan ako. Oo. May bago po tayong ABS-CBN sa Bulacan kasi QC binenta na ng Ayala. Partly po. Oo. Pero abangan ninyo. Yung building po kasi nila doon, yung ELJ building na yon, nakatayo pa rin po yon.
Pero yung portion lang kung saan nandun, yung studio, pati Yung yung tower. antenna, yun lang po yung kukunin ng Ayala Land. O, Kaya yung mga diba? bumabiyahe ng Maynila, yung mga galing ng probinsya, maliligaw na kayo ngayon kasi wala kayong palatandaan Landmark. ABS. Oo, diba? Oo. Wala nang landmark. Not unless ang GMA may balak silang taasan pa yung antena nila sa taas ng building. Kasi 'di ba isa pa yun sa mga landmark Correct. natin, Oo. yung GMA. Correct. Kanto ng Timog yun Oo. Alam mo na yun. Pag nakita mo ng GMA, ay, nasa Timog na ako. Correct. Ganong aspect. Or yung mataas na Na? walkway, ano ba yung tawag doon? Flyover. Oo. Yung mataas sa flyover. Oo. Ano ba tawag doon? Footbridge. Footbridge. Yung Mount Kamuning. May sa Kamuning, di ba? Ang taas Oo, nun. ang taas grabe. nun. Yung Diba? pag tumatawid ka doon, akala mo, alam mo yun? Hingal kabayo ka doon dahil paglabas mo. Parang pagbaba feeling mo. ko, alam mo yung pag magdadasal ka, dapat nandoon ka. Talagang para feel mo malapit ka kay Lord. Yes. Ganon, di The ba? higher the bridge, the closer to God. Yeah. Kasi ikakamatay mo yun. Ataking ka sa puso. Diba? Well, Ay, anyways, nako. ako mga pangga. Bago kami tuluyan magtapos, gusto lang namin ulit i-congratulate si Tita Mayet de la Rosa. Yes! Yan, nag-open po siya ng bagong Mayet de la Rosa dyan sa may Robinsons Malabon. Diba? Congratulations O po, hindi lang Tita siya ang Mayet. ika-congratulate natin. I-congratulate din natin si Sir Marco Season sa Oo, napakamatagumpay na-concert. Seasons of OPM. Correct. Kahit pa Oo. sabihin mong maulan, diba? Ang dami pa rin dumalo sa Yes. naturang, alam mo yun, show na yun. Kaya congratulations po sa inyo. Yes. Well, in the meantime, mga pangganyan po muna ang ating unang chikahan on a Monday morning sa aming pagbabalik. Isang matigabong chikahan naman na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. May diin yung bakla mo. Oh, yes. Ako po si Tita Cora. Ano sabihin kong baklang dinosaur? Oh, wow. May bakla bang ganyan na dinosaur? Suntokin kaya kita. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabihin radyo. Sabihin mo!